Ako si Zheng Ting. Ako ang pinakamayamang tao sa Longguo. Ako ang anak ng pamilyang Lu. Ngayon, magpapakasal na ako. Magandang araw, Ginoong Lu. Itinago ko ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana at si Yuteng sa loob ng 3 taon. Sa napakagandang araw ng kasal, sasabihin ko sa kanya ang tunay kong pagkatao. Yuteng, pakasalan mo ako, ha? Sige. Ngayon, gagawin kong ginang ng pamilyang Lo si Yuteng. Binata, handa na ang dote. Dalawang kahon ng Imperial Mautay, 8 kahon ng gintong alahas, 10 kahon ng Millenarium Ginseng. Nakaayos na ang lahat. Sige, ipasok niyo na sa sasakyan ang lahat ng mga ito. Ako na ang pupunta. Ito. Tingnan mo sila, isa-isa, mga mukhang salbaha. Huwag na kayong sumunod, ha? Baka mamaya, matakot si Yuteng. Binata. Talaga bang hindi namin kailangang sumama sa inyo, binata? Paano kung may peligro? Pupunta ang binata para sunduin ang nobya, hindi para mamatay. Zheng Ting, nasaan si Zheng Ting? Zheng Ting. Magandang araw po, Ginoo. Magandang araw po, Ginang. Nasaan si Zheng Ting? Si binata ay mag-isa na lang na pumunta para sunduin ang nobya, ang batang to. Sa usaping kasal, na napakahalagang pangyayari sa buhay, bakit hindi man lang niya tayo hinintay? Ay naku, hindi ba sinabi ni Zheng Ting kanina, na wala talagang alam ang babae, sa pagkatao ng pamilya Lu, gusto lang siyang sorpresehin. Baka natakot siyang mabigla ang mga biyenan. Sundan natin siya ng palihim. Anong nangyari? Nasaan siya? Ikaw, Yuteng. Bilisan mo, lumapit ka rito. Ayoko. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa tandang yon. Yuteng. Huwag niyo akong pilitin. Kapag pinilit niyo pa ako, tatalon ako mula rito. Kapag nangyari yun, kahit 1 sentimo ng dote, wala kayong makukuha. Kami sa pamilyang Lin, ang nag-uwi sa'yo, at nagpalaki sa'yo ng napakaraming taon, para lang mag-asawa ka. Anong problema doon? Oo nga, pati ba ang kuya at hipag mo, sasaktan ka pa. Huwag kayong lumapit. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal. Yuteng. Ikaw. Yuteng, Yuteng, huwag, Yuteng. Yuteng, Yuteng, ayos ka lang ba? Zheng Ting, patawad. Hindi na kita kayang pakasalan. Huwag mong sabihin iyan. Ano na? Terra, dadalhin kita sa ospital. Sa ospital. Masamang tao. Ikaw na masamang tao. Ang tapang mo, tumalon ka pa talaga. Sabi ko na nga ba, kaya pala, narito na ang pobreng ito. Ano ba ang ginawa ninyo kay Yuteng? Sila. Gustong pilitin akong pakasalan. Ang hanggal sa katabing nayon. Saan ka naman namin pinilit? Ito mismo ang apelyidong Lo ang hindi makapaglabas ng dote. Ang 160,000 kong dote, hindi ba naibigay na iyon sa inyo? Hindi pa sapat. Tol. Tol, ang tanga na si Wang sa katabing nayon ay nagbigay pa nga ng 300,000. Magdagdag ka pa ng 300,000. Saka ko papayagan si Yuteng. Napakasalan ka. Hindi. Ikaw ang kuya ni Yuteng. Paano mo nasabi iyan? Wala akong kapatid na babaeng kumakampi sa iba. Kuya Hu, hipag, ano ang nangyayari rito? Itong pobreng hampas lupa. Gusto pang pakasalan ang kapatid ko.
300,000. Hindi. Iiwan natin siya rito. Tama. Walang pera, gusto pang mag-asawa. Ikaw. Kung wala kang pera, gusto mo pang pakasalan ng babae sa nayon namin. Ha, kung talagang wala kang pera, lumayas ka na, Jeng Ting. Bilisan mo, umalis ka na. Asawa ko si Yuteng. Ako ang magbabayad ng 300,000. Ano ang ipambabayad mo? 160,000 lang. Ubus na ang lahat mong ipon. Ay, kapag mahirap ang mag-asawa, lahat ng bagay mabigat. Tingnan mo, bago pa ikasal, tawaran na agad. Pagkatapos ikasal, saan pa ang saya? Sabi ko na nga, ako ang magbabayad. Ito ay isang Centurion Black Card. Iisa lang nito sa buong mundo. PSK. Anong klaseng bulok na black card yan? Ay, ano ang ginagawa mo? Sino ang tinatakot mo? Ni hindi ko pa narinig ang tungkol sa black card. Ano? Ikaw na dukha. Gusto mo pa kaming apihin ng mga taga-baryo. Kuya, huwag mo nang apihin. Si Jeng Ting, pwede ba? Kuya, para naman ito sa ikabubuti mo. Kung tunay mong ipapakasal ang palpak na ito, wasak ang buhay mo. Oo nga, Yuteng. Mas okay pa yata si Wang na tanga sa katabing nayon. Bakit hindi ka nalang magpakasal? Ikaw, ay, Terra na. Walang hahawak sa kanya. Gusto mo bang mamatay? Tabi. Oy, Yuteng. Kanino ka man ikasal, pareho lang naman. Sumama ka sa akin sa bahay ni Wang na ulol. Hindi ako sasama. Terra, kuya, hindi ako sasama. Ay, Terra na, hindi ako sasama. 300,000 lang naman, di ba? Ako na ang magbabayad. Nagpapanggap ka pa rin dito. Ha, mga pare, turuan niyo siya ng leksyon. Huwag. Jeng Ting, umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman. Sabi ko na, may pera ako. Ako ang pangulo ng Lushi Group. Ano? Ako ang pangulo ng Lushi Group. Ito ang business card ko. Ano? Ikaw. Pangulo ng Lushi Group. Ah, hindi ako marunong magbasa. Tingnan mo nga kung ano ang nakasulat dito. Ay nako, siguradong peke yan. Tanga, bakit ka pa naniniwala sa kalokohan niya? Kung ganoon, ako na lang, ang Reyna Inang. Ha ha ha. Sabi ko na, nasa kotse ang pera ko, kasama pa ang alahas na ginto. Hindi ako naniniwala, kunin niyo. Yuteng, maniwala ka sa akin. Itinatago ko lang ang totoong pagkatao ko. Plano ko, ngayong araw, sasabihin ko na sa iyo. Kung ikaw ang pangulo ng Lushi Group, paano ka darating ng mag-isa? Tama. Ni magsinungaling, hindi mo pa magawa. Natakot lang ako na masyadong engrandi. Baka matakot si Yuteng. Baka matakot kayong lahat. Huwag mo akong lokohin. Lulong ka na sa pagpapanggap, ha? Kuya Tigre. Kailangang turuan siya ng leksyon. Kapag may nangyari sa akin, hindi ninyo kayang panindigan ang magiging kapalit. Lumayas kayo. Bugbugin niyo siya para sa akin. Kayo, humanap ng 3. Jeng Ting. Sige na. Sasabihin ko sa inyo. Ang bigating pangulo ng Lushi Group na iyon ay gustong bilhin ang lupa ng nayon natin. Ngayon naghihintay siya na maibigay ang pera sa bawat bahay. Ang araw ng lagdaan ng kontratang ito ay ngayong araw. Tama ang sinabi ko, di ba? Paano mo nalaman? Dahil ang planong pagbili na ito ay ako ang nagmungkahi. Dahil kay Yuteng, kaya ko itinakda ang lokasyon ng buong proyekto sa Linja. Ikaw, taga-Lushi Group, pinakababang empleyado. Paano magkakaroon ng ganito kalaking kapangyarihan? Sinabi ko na, totoo. Ako ang presidente ng Lushi Group. Hindi ko pakialam kung sino ka. Kuya ako ni Yuteng. Sino ang pakakasalan niya? Ako ang masusunod. Maging maayos ka naman. Umalis ka na. Sige. Talagang kayo ang samalo sa sarili ninyong gulo. Hindi pwedeng makipagkatwiran sa grupong ito ng mga taga-nayon. Kapag nagpatuloy pa ito, magkakaproblema kami ni Yuteng. Hoy, Ginoong Lu. May espesyal na sitwasyon. Dali, pumunta ka sa Linja. Kuya Hu.
Naglakas loob ka pang magtago at tumawag sa pulis, ha? Sige, magreklamo ka. Ano ang ginagawa ninyo? Hoy, Ginoong Lu. Sige, magreklamo ka. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag. Hoy, Ginoong Lu. Hindi maganda. May nangyari kay Ginoong Lu. Lahat sumama sa akin. Siguraduhin ninyong ligtas si Ginoong Lu. Opo. Sige, magreklamo ka. Ano ang ginagawa ninyo? Gusto ninyong manggulo. Pinayagan ba kayo ni Kuya Hu? Gusto ninyong tumawag pa. Tatawagin pa ninyo ang iba para tumulong, ha? Sinasabi ko sa inyo, ito ang ninja. Ako ang batas dito. Sige. Mukhang sanay na kayong magmalaki. Talagang sa liblib na lugar, lumalabas ang mga walang modo. Noon, balak ko pa sanang bigyan ng angkan ninyong Lin ng napakalaking yaman. Kaya kasalanan ninyo ang pagiging makitid ang isip. Hehe. Ikaw na walang hiya, naglalakas loob ka pang murahin ako, ha? Bugbugin ninyo siya. Zheng Ting, umalis ka na. Pigilan ninyo siya. Huwag. Huwag. Lumayo kayo. Array. Ikaw ha. Naglalakas loob ka pang lumaban. Bugbugin ninyo siya ng gusto. Huwag. Zheng Ting. Ikaw na taksil at walang utang na loob. Sayang lang ang pagpapalaki namin sa iyo. Dahil kapatid kita, kailangan mong sumunod sa akin. Anong tunay na kuya ang gagamit sa sariling kapatid para kumita? Sinasabi ko sa iyo, sa buong buhay mo, hindi ka makakatakas sa palad ko. Inalagaan mo ba ako? Mula nang pulutin ninyo ako, ni isang araw, wala akong naranasang maayos na buhay. Huwag mo akong bulahin. Umalis ka na agad. Naghihintay pa ang tanga sa katabing baryo. Umalis ka na. Bitiwan mo ako. Hindi ako magpapakasal. Basta malagpasan lang. Ang gabing pangkasal ngayong gabi. Mapapasakin na ang 300,000. Naghihintay pa yung tanga sa kabilang nayon. Terra, pakawalan mo ako. Hindi ako magpapakasal. Zheng Ting, iligtas mo ako. Pakawalan ninyo siya. Umalis ka na. Hindi ako pupunta. Bitawan mo ako. Zheng Ting, iligtas mo ako. Hindi ako magpapakasal sa tanga. Pakawalan ninyo ako. Dapat makinig kayo sa akin. Umalis na tayo. Hindi ko kayo palalampasin. Nasa panganib si Boss Lu. Pumunta kayo sa ninja sa pinakamabilis na paraan. Ipagtanggol ninyo ang Young Master hanggang kamatayan. Opo. Pumunta kayo sa ninja sa pinakamabilis na paraan. Ipagtanggol ninyo ang Young Master hanggang kamatayan. Opo. Ay nako, malapit na tayo sa bahay ng mga biyenan. Alam ko na, pinapasok ko na ang sasakyan. Ang daan sa ninja, ang hirap talagang daanan. Ay nako, malapit na tayo. Makikita na natin agad, ang manugang natin. Hay, nagpunta tayo ng walang abiso. Baka sermonan tayo ni Zheng Ting. Ay nako, ano ba ang kinatatakot mo? Ang simple nga ng suot natin. Huwag kang mag-alala, walang makakakilala sa atin. Ikaw ang CEO ng Lushi Group, ha? Ay nako. Ang kanang talukap ko, biglang kumakabog ng husto. Baka may nangyari sa anak natin. Ano ba ang sinasabi mo? Araw ng kasal. Huwag kang magsalita ng malas. Terra, maglakad ka ng maayos. Ilang daang metro na lang, nasa bahay na tayo ng mga biyenan. Terra. Hindi ako pupunta. Bitawan mo ako. Zheng Ting, iligtas mo ako. Hindi ako magpapakasal sa tanga. Pakawalan ninyo ako. Ako ang pinuno ng pamilya. Kung kanino kita ipapakasal, sa kanya ka dapat magpakasal. Terra, hindi ako papayag. Kailangan kong isama si Yuteng at umalis. Zheng Ting, iligtas mo ako. Huwag ninyo siyang galawin. Lumayas kayo. Ay nako, asawa ko. Ay nako, naglalakas loob ka pang saktan ako. Terra, asawa, sila, tatakas na sila. Hindi pa ba ninyo sila hahabulin? Tumigil kayo. Ay nako, habulin ninyo silang lahat. Asawa. Hindi ba si Zheng Ting yun? Anong nangyayari? Anong gagawin nila kay Zheng Ting? Terra.
Tumigil kayo, huwag kayong aalis. Yutang, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Tumigil kayo, lahat, tumigil. Mga inutil, tumabi kayo, lumabas kayo dyan. Naglalakas loob pa kayong saktan ako, papahiyain ko kayo at ipapahamak ko kayo. Lumayas kayo. Hoy, kuya. Babasagin ko ang binti mo. Buksan mo ang pinto para sa akin. Yutang, gising na, Yutang. Ay nako, ano na ang gagawin natin? Ang dot ko. Harangin ang sasakyan, huwag siyang hayaang makatakas. Bilis. Bilisan, harangin siya. Ito. Hintayin mo. Kung ayaw mo, buksan mo ang pinto. Hindi pwede. Kailangan kong dalhin agad si Yutang sa ospital. Ayaw bumukas, ha? Lumabas ka, bumaba ka rito. Lumabas ka, bumaba ka rito. Dali, bumaba ka na, dali. Bakit hindi mabasag? Ay nako, hold up. Ibalik mo ang pera ng dot ko. Ay nako, banggaan, may nasagasaan. Ako si Lu Jengting, nanunumpa. Hindi ko hahayaan na makalusot ng ganoon lang ang mga taong gaya ninyo. Harangin ang sasakyan, harangin. Kayong mga Lu, kung may tapang ka, sagasaan mo kami. Oo, sagasaan mo kami. Sige, umalis ka na, paandarin mo. Sige, kayo ang naghanap nito. Anong gagawin niya? Liz. Ay. Ito. Bakit namatay ang makina? Ay. Wala na. Wasakin ninyo iyan. Basag. Oy, kayo. Ako na. Bumaba ka rito. Ang cute-cute mo. Gusto mo bang sagasaan ako? Sobra na kayo. Nahimatay na si Yutang. HMPH. Sige, handa akong dagdagan ang dot ninyo. Pwede bang unahin ko munang iligtas si Yutang? Huli na. Ngayon, may alitan na tayo. Kahit anong sabihin mo, wala na yang saysay. Ang bastos at walang modo ninyo. Pinipilit ninyo ba akong magalit? Ikaw. Papatayin ko kayo. Ako. Tigil. Tigil. Dad, bakit kayo nandito? Jengting. Ay nako. Ikaw. Anong gagawin mo sa anak ko? Oy. Anak mo siya. Hey. Hindi ko akalaing pati ang matigas ang ulong matanda ay dumating. Ang anak mo, hindi pa nagbabayad ng dot, tapos nang aagaw pa ng tao. Kanina, muntik pa niya kaming sagasaan. Ayan, siya nga. Ano? Huwag kang magsinungaling. Kasinungalingan lahat iyan. Kayo ang biglang nagdagdag ng dot. Pangingikil. Jengting. Sila ba ang mga kamag-anak ni Yutang? Sila. Hindi naman talaga sila ang tunay kong kuya at hipag. Yutang. Ako ang pinulot nila. Ikaw. Ang tapang mo na ha. Naglalakas loob ka pang magsabi ng ganyang kalaking kalapastanganan. Jengting, bilisan mo at ipaliwanag mo kina papa at mama. Magpaliwanag ka. Ano ba talagang nangyayari dito? Pasensya na, Jengting. Kami ang hindi nag-asikaso ng maayos. Hindi.
Sila ang umaapi kay Yuteng, at bigla pang dinagdagan ang dote, at gusto pa nilang ipabugbog sa mga taga-nayon. Hindi lang naman pera yan, di ba? Ibibigay ko na. Tigilan na ninyo ang pag-aaway. Madaling usapan, pero hindi na 300,000 ngayon, kundi 500,000 na. Huwag kang maging sekim. Hoy, anak. Malaking araw ngayon. Walang dahilan para magkasamaan tayo ng loob dahil lang sa pera. Oo nga, oo nga. Hoy, dalhin ninyong lahat ang dote. Opo, Ginoong Lu. Bilisan ninyong pumunta rito. Ang kamag-anak kong ito ang may gusto. Ay. Anong ginagawa mo? Nakasuot kayo na parang mga hampas lupa, tapos may dote pa. Gusto pang magpasando ng tao. Hindi pwede. Ay nako. Nagkakamali lang kayo. Sa tingin ko sinasadya ninyong pahirapan kami. Hindi ko ba alam ang pakay ninyo? Ha? Anak ninyo. Sa mga nagdaang taon, wala man lang kayong naibigay sa akin. Pwedeng ipakasal si Yuteng sa mas mabuting lalaki. Kung gayon, anong ibig ninyong sabihin? Umalis na kayo. Hindi kayo malugod dito. May pinapairal ba kayong katwiran? Ikaw, wala ka talagang utang na loob. Pinagpag-year-end ka naming palakihin. Ngayon, basta ka nalang aalis. Nasaan ang katarungan dito? Pero inalagaan ninyo ba ako? Mula noong bata pa ako lang, ang bumuhay sa sarili ko. Kapag humihingi ako ng baon at panggastos, sinisigawan at sinasaktan nyo lang ako. Kapag hindi ko pa nababayaran ng tuition, mapapatalsik na ako sa paaralan. Walang pera. Ha, wala nang ang laman ng bulsa ko. Babae pa naman. Walang silbi ang mag-aral ng ganyan karami. Mas maaga ka na lang magtrabaho. Sige. Kung ganoon, magiging taga-silbi na lang ako sa syudad para kumita ng tuition at magtrabahong pa isa-isa. Pwede bang tantanan nyo na ako? Kayo. Yuteng. Bitawan ninyo ang kapatid ko. Huwag ninyong dalawin siya. Yuteng. Hoy, ikaw. Kayong mga walang hiya, gusto nyo ba siyang saktan? Dadalin ko si Yuteng sa ospital. Tumabi kayo. Hoy, kayo sa pamilyang ito, wala na ba kayong katwiran? Napunta pa kayo sa nayon namin para agawin ang tao. Tama na. Ano ba ang gusto ninyo? Ibibigay ng pamilyang Lo ang lahat. Mas mahalaga ang iligtas siya ngayon. Lumayas ka riyan. Nay, sobrang sakit ng bewang ko. Sinasabi ko sa inyo ha, kapag hindi pa kayo umalis, bubugbugin ko kayong buong pamilya. Oo nga, wala ng pera, gusto pang mag-asawa. Oo nga. Anak, kasama ang mga tulisan na ito, hindi namin maipaliwanag ang sarili namin. Hoy, ikaw. Ulitin mo nga. Hindi ka ba naniniwala na kaya kong gawing lumpo ang buong pamilya ninyo? Ay, nakakahiya ang pamilyang ito. Ay. Sayang, akala ko pa naman papayagan ko ang pamilyang Lin. Mula ngayon, na mamuhay ng marangya at masagana. Sige. Hindi na itutuloy. Yuteng, hintayin mo ako. Ilalabas kita rito. Pangako. Sige. Itong inutil. Sa wakas, bumigay na rin. Ay, ang 300,000 ko, may aasahan na ako. Talagang malas ni Yuteng sa mga kuya at hipag na gaya ninyo. Nakakaawa talaga siya. Ikaw na Lu. Sinasabi ko sa iyo ha, kayo ang unang umurong sa kasal. Ang bigay kaya, walang ibabalik ni isang sentimo. Tama.
Ituring na lang ninyo na para kay Yutang iyon. Nakabayaran sa sakit ng loob. Kabayaran sa sakit ng loob. Sandali, hindi. 2 taon mong sinayang ang kapatid kong babae. Ilang mabubuting kapalaran na ang napalampas niya. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana siyang napakasal. Sa mayamang lalaki at namumuhay ng maginhawa. Oo nga, ikaw. Wala kang hiya at walang utang na loob. Ikaw. Ginan. Pagsisisihan mo ang ginagawa mo. HMPH. Kung ikakasal si Yutang sa ganitong walang silbing duwag, ako pa ang magsisisi. Sa lalong madaling panahon, magiging iisang pamilya na tayo. Ni konting dagdag sa bigay kaya, hindi mo pa maibigay. Tama. Walang pera, walang bahay, walang kotse. Papasok siya roon para magutom lang. Jengting. Hindi mo na sila mapapaliwanagan pa. Mga taga-nayo na ito, umalis na tayo muna. TSK. Hindi ako sisuko kay Yutang. Yutang. Hintay mo ako. Ay. Mukhang sa Lucy Group yun. Dumating na ang development team. Ay nako. Salamat sa langit para sa pamilya Lin. Mahal, angat na tayo nito. Ha ha ha. Matagal na nating hinihintay. Sa wakas, ang development team ng Lucy, dumating na rin. Ay nako. Sakto ang dating ninyo. Tingnan mo nga, ngayon. Hindi lang natin pinalayas ang malas. Naipakasal pa natin si Yutang sa isang mayamang pamilya. Ang matagal na nating hinihintay na bayad sa development. Malapit nang matupad. Ha ha ha. Sa totoo lang, mas mabuti pa si Jingli ang natanga sa katabing baryo. Basta ibigay lang natin siya. Agad silang magbabayad. Oo nga. Hindi tulad ng ibang pulubi, na nagtatago sa likod ng kunwari pagmamahal, at gumagawa ng kung ano-anong kahihiyan sa mundo. Kung hindi niya ibibigay, may mas maraming taong magbibigay. Pag nakuha na natin ang pera, ang pamilya Lin natin ay pwede nang masabi na, umasenso ng husto, maituturing ng nasa itaas ng iba. Ha ha ha. Ay, mahal. May mga pulubi talaga, na gusto pang umangat sa atin. Ano ang ibig mong sabihin? Ay, ang sabi ko, kung gusto ninyong umalis, alis na agad. Huwag ninyong hadlangan ng pagsingil ko. Kapal ng mukha. Kanina lang, kung apihin ninyo kami kung saan-saan. Ngayon, gusto nyo pang maningil. Ay, tama na. Kailangan kong maayos. Asikasuhin ng mabuti ang mga boss ng development team. Napakabait na babae ni Yutang. Bakit ba napunta sa ganitong pamilya? Ay naku, kayo po ba ay mula sa development team ng Lucy Group siguro? Tama. Yung mga materyales na pinaghanda ko sa inyo noon, handa na ba lahat? Siyempre, matagal nang handa. Hinihintay ka lang namin. Halika. Ewan ko ba kung ano bang maganda sa Linja, pero pinipilit ni Ginoong Lu na dito ilagay ang site. Ginoong Lu. Tingnan ninyo po. Uy. Ginoong Lu, bakit po kayo narito? Ginoong Lu, bakit po kayo nandito? Nandito ako para inspeksyonin. Nalaman ko. Ang Linja, hindi angkop para sa development work. Kung gayon. Ang ibig ninyo bang sabihin ay, may apelyidong Lu. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Kung wala kang pakinabang, tumabi ka na. Huwag mong gambalain ng magandang balita ng pamilya ko. Paano ba kayo magsalita? Kuya, hindi mo na kailangang pansinin siya. Hindi siya taga-nayon natin. Alam mo ba kung sino siya? Nang ahas ka pang kausapin siya ng ganyan. Hindi ba siya isa lang? Nahampas lupa. Oo. Gusto niyang mag-asawa, pero hindi niya maibigay ang dote. Tumahimik kayong lahat. Ang presidente ng Lucy Group, hindi ninyo siya pwedeng bastyusin. Siya. Ang presidente ng Lucy Group. Kuya. Huwag mo akong lokohin. Mr. Lu, pasensya na po, nahuli ako. Hindi na kailangang magsalita pa. Manager Tian, kanselahin agad ang proyekto sa Linja. Ang walang kwentang ito. Talagang si Mr. Lu nga.
Narinig ninyong lahat, di ba, Mr. Lu? Napagdesisyonan na niya na kanselahin ang pamumuhunan sa Linja. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ano na ang gagawin ko? Ay nako. Hindi. Si Jengting na hampas lupa na yan. Paano naging presidente ng Lushi Group? Hindi mo pwedeng bastyusin si Mr. Lu. Mukhang sawa ka ng mabuhay. Asawa ko. Ang batang iyon, talagang si Mr. Lu nga. Paano ko malalaman? Linhu, dahil sa'yo, napakawalan mo ang hawak mo. Ano na ang gagawin mo? Ay, Linhu. Ang bagay na ito, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Jengting, imposibleng presidente ng Lushi Group iyon. 2 taon ko na siyang minamasdan. Ay nako, sabi na nga ng project manager nila, huwag ka nang magmatigas. Ay, kung ganoon, nakabangga tayo ng isang malaking tao. Patay tayo. Sige, sabi ko, hindi siya. Baka pati ang development team na iyon ay peke rin. Sigurado ako na si Jengting ang may pakana. Baka magkakasabwat silang lahat. Mga kasama, kung mapagkakatiwalaan ninyo ako, sumama kayo sa akin para linawin natin ang lahat at ipaglaban natin ang karapatan natin. Tama. Sila. Tiyak na gusto lang nilang kunin ang pera natin. Sige, ipaglaban natin ang karapatan natin. Oo nga. Terra. Ikaw na may apelyidong Lu. Ano ba ang ibig mong sabihin kanina? Linawin mo sa akin. Maging totoo ka nga. Pwede mo bang banggain si Mr. Lu? Ha? Siya si Mr. Lu. Ako pa ang tatay ni Mr. Lu. Ikaw, na may apelyidong Lu. Sasabihin ko sa inyo. Ngayon, ibigay niyo sa akin. Kahit gaano pa kalayo. Huwag kayong maghanap ng gulo sa akin dito. Naaapektuhan ang paniningil ko. Hanap kayo. Walang bayad. Kung gayon, bayaran nyo na ang danyo sa paglabag sa usapan. Oo, kahit paano, dapat may bayad. Kalahati ng puhunan. Magbayad na. Akala nyo makakalamang kayo. Ha? Nagalit na kayo kay Pangulong Lu. Gusto nyo pang magbayad. Walang paraan. Hindi nyo kami bibigyan ng pera. Ha? Sige. Mga kapitbahay, ayusin niyo ang mga tao, harangin ang daan at ikandado ang nayon. Huwag niyo silang pabayaang makatakas. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabayad ngayon, huwag niyo nang isipin na makakaalis pa kayo. Ikaw. Ngayon, walang bayad. Walang sino man sa inyo ang makakaalis. Bayad. Ikaw, labag sa batas ang ginagawa nyo. Ay, labag sa batas. Tingnan nga natin kung ano iyan. Ito. Taon-taon, ginagawa ng aming baryo. Sa linja namin, iyan ang batas. Oo, gusto lang namin ng patas na usapan. Ano ba ang masama roon? Oo nga. Kawalang hiya. Sa totoo lang, kaguluhan lang ang ginagawa nyo. Sa aming baryo, taon-taon, may parangal kaming huwaran sa pagsunod sa batas. Huwag nyo kaming akalaing madaling apihin. Kung hindi kayo magbabayad, labag sa batas yan. Tama, magbayad. Labag sa batas, magbayad. Ginagamit nyo ang lakas para agawin ang tama. Mga hayop kayo. Subukan nyo nga. Ipapalamay ko kayong lahat kasama ang buong baryo. Ay nako. Mga tao iyon ng construction team. Ang anyo ng lupain sa Linja Village, talagang sobrang komplikado. Oo, Pangulong Lu, ako ang punong tagapamahala ng construction team. Una, kunin niyo muna ang mga plano. Sukatin niyo muna ang tigas ng pundasyon. Sige. Pangulong Lu. Pangulong Lu, bakit po? Bakit po kayo personal na pumunta? Ito. Hindi ko inakala na si Pangulong Lu. Napakalaking halaga pala ng proyektong ito sa inyo. Kaya personal pa kayong dumating para mag-inspeksyon. Pangulong Lu, talagang pasensya na po. Ang lupain ng Linja Village, talagang napakakomplikado. Pagsusuri. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas ang resulta. Hindi na kailangan. Kinansela na ang proyekto. Ha? Ito.
Muli, halika rito. Nag-arkaila kayo ng napakaraming artista. Gumastos na kayo ng ilang 10,000, di ba? Hoy, sabihin mo nga, kung may pera kayo pang arkaila ng mga artista, mas mabuti pang dagdagan ninyo ang dote. Ang mga taong ito, talagang lagpas na sa batas. Mga walang modo na taga-nayon. Paano ninyo nagagawang kausapin ng ganyan si Boss Lou? Ay, hindi pa ba kayo nagagalit? Hindi na pwede, ha? Subukan ninyong umarte pa sa harap ko. Sobra na kayong walang katwiran. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang letter of intent na pinirmahan ninyo. Paano niya nakuha ito? Hoy, parang ito yung dati natin. Pinirmahan. Tumahimik ka nga. Kahit totoo pa iyan. Kayo pa rin ang lumabag sa kasunduan. Oo, tama. Kapag may bumili ng gamit at peke iyon, triple ang kabayaran. Kapag kayo ang lumabag, 10 beses ang dapat ninyong bayaran. Ito. Hindi. Alam ba ninyo ang batas? Isa lang itong letter of intent. Paanong magiging paglabag iyan? PWE. Kung hindi ninyo itutuloy ang proyekto, iyon ay paglabag sa kasunduan. Mga kapatid, kunin ang mga sandata. Tama. Mga kababayan, ang development fee kada bahay ay hindi bababa sa 5 milyon. 10 beses noon, magkano? 50 milyon. Tama. Kung hindi kayo magde-develop, 10 beses ang babayaran ninyo. 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon. Hindi na ito nayon. Parang komersyal na zone na ito. Ang trabahong ito, matagal ko nang ginagawa. Marami na akong nakilalang mga taga-nayon. Mga gwardya. May nanggugulo dito mula sa Linja. Narinig ninyong lahat. Tinawagan ko na ang pulis. Wala ni isa sa inyo ang tatakas. Ngayon, sisimulan ko na i-record kayong lahat. Hoy, huwag kayong tumakbo. Pinatatakot lang nila kayo. Hindi, 50 milyon iyon. Kayo, ayaw nyo na ba? Ayaw na. Ayaw na. Buwisit. Mga walang silbi. Jengting. Yuteng, dadalhin na kita sa ospital ngayon. Tara. Mag-ingat ka. Ikaw, paandarin mo ang kotse. Sige, ay nako. Ay. Boss Lou, sakay na kayo agad. Bilisan. Ito. Gusto niyong tumakas, ha? Wala kayong lusot. HMPH. Ikaw. Boss Lou, nasa ibaba ang kotse ko. Kung gusto ninyo, dito na lang tayo dumaan. Saan tayo pupunta, mga kasama? HMPH. Kayo. Huwag ninyong isama ang kapatid ko. Hindi. Kapag may masamang nangyari kay Yuteng, anong mapapala ninyo? Miyembro siya ng Pamilya Lin. Kahit ano pa. Kailangan pa rin siyang ibalik sa Pamilya Lin. Miyembro siya ng Pamilya Lin. Kahit ano pa. Kailangan pa rin siyang dalhin sa Pamilya Lin. Ibigay mo siya sa akin. Oy, ibigay mo sa akin. Huwag kayong manakit. Bitawan mo. Buwisit ka. Mga hayop kayo. Ay. Jengting, nahimatay ang nanay mo. Bilisan, itulak ang kotse. Kailangan nating dalhin siya sa ospital agad. Nagpapanggap ka pa. Tigilan mo na ang arte. Kayong dalawa, tumabi na kayo. Kapag tama ang bayad, lahat pwedeng pag-usapan. Tao pa ba kayo? Hindi ko na kaya. Ay, nako. Aba, mauuwi na sa pananakit ito. Ay. Diyos ko, nanununtok sila. Chief, dalhin mo agad ang mga magulang ko sa ospital. Ayos, sige. Tumigil kayo, huwag kayong aalis. Ay, Yuteng. Ayos ka lang ba? Ikaw, bakit ang lamig ng katawan mo?
Ikaw na sutil. Sinubukan mo pa akong tambangan. Ipapalasap ko sa iyo ang suntok na kasing laki ng sako ng buhangin. Hindi maaari. Hindi maaari. Yu Teng. Wala na siyang hininga. Yu Teng, magising ka. Huwag mo akong takutin. Yu Teng, magising ka na. Aking mabuting kapatid. Aking mabuting kapatid. Magising ka na. Ay, Yu Teng. Hindi ka pa nga kasal. Bakit bigla ka nalang umalis? Ay nako, Yu Teng, may magandang buhay ka na sana. Ayaw mo pa rin. Ikaw pa talaga, ang nangumaling sa hampas lupang ito. Ikaw, ibinigay mo pa ang sarili mo, at pinahamak mo ang sarili mo, ha? Gusto mo bang mamatay? Naghahanap ka ng gulo. Manggahas ka pang galawin si Boss Lu. Tingnan mo lang ako, ha? Ikaw, ano ba ang balak mo? Kasalanan mo lahat. Pinilit mo pang pumunta rito para kunin siya. Ayan, may nangyari tuloy. Oo. Ngayon sana ang pinakamasayang araw ni Yu Teng. Ikaw ang nagpilit sa kanya. Talagang kaiya-hiya. Ikaw pa ang naunang magreklamo. Kayo ang hamarang sa daan. Hindi ninyo ako pinayagang dalhin si Yu Teng sa ospital. Kuya niya ako. Ano naman kung pinigilan ko ang sasakyan? Ginawa ko iyon para sa ikabubuti niya. Nasa atin ang katwiran dito. Gatasan natin siya ng husto. Ubo. Ngayon, may tao nang namatay dahil sa'yo. Kailangan mo magbayad sa amin ng 500,000. Oo, at saka yung bayad sa pinsalang pangkaisipan. Hindi. Yu Teng, inalagaan namin siya ng ilang taon. Hindi bababa sa 1,000,000. Oo. At may gastos pa sa libing. At pati ang sa aming Lin family. Nadanyo sa nasirang pangalan. Kayo, Mr. Lu, hindi ko na kaya pakinggan ito. Ako na ang bahala sa kanya. Ay. Maligayang pagdating, madam ng chairman. Sakay na sa wedding car. Cash na 88 milyon. Ginto na 66 na kilo. 7 limited edition na sports car sa buong mundo. Ha, Assistant Lee. Narito na. Bilisin mo. Dali. Mr. Lu, na-late kami. Ito ang totoo lahat ito. Kayo talaga ang mga tao ng ninja. Oo. Ayon sa utos ni Mr. Lu, ang mga ito, lahat ay dote para kay Madam Lin. Ang sabi mo, ang mga ito, lahat ay dote ni Yu Teng. Oo. Paano nangyari iyan? Itong hampas lupang ito, sayo nga talaga. Ay. Kung ikakasal si Yu Teng doon, hindi ba magiging kamag-anak tayo ng mayaman? Nakalimutan mo na ba, noong una pa lang, tayo, ay paano na ba ang trato natin sa kanya? At saka, ay nako, hindi ba ikaw ang nagsabi, na manluloko siya? Ako si, Assistant Lee, dumating ka na sa wakas. Ang mga taong ito, ginawa nilang miserable si Mr. Lu at Madam Lu, naipit sila ng husto. Ano? Yu Teng. Gising. May pag-asa pang mailigtas si Yu Teng. Dalhin sa ospital. Bilisin. Dalhin sa ospital. Hindi natin pwedeng hayaang madala nila ang tao. Terra. Ay. Kahit wasak na ang tao, hindi mo pa rin pwedeng isama siya. Kahit lugmok na ang tao, hindi mo pa rin pwedeng isama siya. Tabi. Yung hindi pagkakaintindihan na iyon, lahat ay hindi pagkakaintindihan. Ha. Bayaw, kami. Kagagaling lang namin. Sobrang sama lang talaga ng loob namin. Medyo napatapang lang ang mga salita namin. Ay naku, paano naman namin malalaman? Ikaw ang presidente ng kumpanya. Kung alam lang sana namin, ipapadala si Yu Teng doon. Hindi pa sana kami aabot. Oo nga, kanina, ginawa ko rin iyon para iligtas ang kapatid kong babae. Sandali lang akong nadala ng emosyon. Oo.
Para rin naman kay Yutang iyon. Baka maloko siya ng iba. Ay nako, bayaw. Tingnan mo nga naman ang pamilya natin. Hindi tayo dapat parang dalawang magkaibang pamilya. Alice, bawiin mo ang kamay mo. Huwag mong dungisan ang damit ko. Hoy, hoy, hoy. Kanina lang, tinawag mo pa akong hampas lupa. Bakit? Tiklop ka na ngayon. HMPH. Ay naku, lahat iyon ay nasabi lang sa galit. Galit lang, ha? Kami ang api dito. Ay naku, matagal na naming pinalaki ang kapatid kong ito. Tapos bigla siyang magpapakasal. Hindi pa nga namin nababawi ng buo ang bride price. Oo nga, ang bride price ay tradisyon. Kailangan nating igalang ang tradisyon at kultura. Tama ba? Haha. Kayo pa ang may gana magpakaapi. HMPH. Kayong mga ganyang klase ng tao. Nakakasuka talaga kayo sa akin. AAA. Bayaw. Ang galing mo sa suntok. Solid ang dating. Swerte talaga. Ahahaha. Pati ikaw. Ha? Ay. Ang sarap ng palo mo. Nawala ang sama ng loob. Dumating na ang swerte. Ang bababa ng asal ninyo. Aba, ano ba ito? Oo, oo. Ayos na ayos. Kapag tahimik ang pamilya, aasenso ang lahat. Sige, ipaparanas ko sa iyo. Kapag tahimik ang pamilya, aasenso ang lahat. Aba. Yung. Bayaw. Sa atin dito, halos nawala na rin ang galit. Mula ngayon, iisa na tayong pamilya. Ahahaha. Oo nga. PWE. Sinong nagsabing iisang pamilya tayo? Panaginip lang iyon. Hoy, ikaw, ang lakas mo pang magtaas ng boses. Hindi mo na ako kinikilala, ha? Kung ganoon, huwag mong aagawin sa akin ang taong ito. Sige, ha? Kayo ay sa gitna ng maliwanag na araw, pagdukot ng tao, labag sa batas. Kayo, mga halimaw, gusto ninyong bumaliktad pa ang sitwasyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kami ay palaging maayos at sumusunod sa tradisyon. Ibig kong sabihin, huwag ninyong isipin na madaling apihin ang mga taga-baryo namin. Ay, sino ba ang nang-api sa inyong dalawa? Wala akong pakialam. Nasa tiyan mo ang bata. Ikaw ang dapat managot. Oo. Pwede mo nang isama siya. Iwalin yung dote bilang kabayaran. Saka na namin palalagpasin. Oo. Magpakumbaba na lang kayo at tanggapin ang talo. Sa mga tulisang ito, wala nang maayos na usapan. Mahalagang iligtas ang tao. Dalhin muna sa ospital. Oo. Ligpitin ang mga gamit. Tayo na. Bitawan mo. Ito ang dote ng pamilya Lin namin. Naku po. Array. Naku. Lintik. Nako, ninakaw ang pera. Nanakit na nga. Tapos, inagaw pa ang pera ng pamilya Lin namin. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nakabalik si Yutang, pasesabayan ko kayo sa libing. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nakabalik si Yutang, pasesabayan ko kayo sa libing. Ay. Nako, ay. Ibabalik nyo ang pera ko. Hoy, huwag kang umalis. Bumalik ka. Aba. Sige. Hipag. Anong ginagawa mo rito? Nahuli ba ako? Kakase. Nagalit kami sa pangulo ng Lushi Group. Sinong mag-aakala na ang pulubing nagpakasal kay Yutang ay isang pangulo? Hindi ba? Kayo. Anong sinasabi ninyo? Nasa Jiangcheng si Ginoong Lu. Makakarating ba siya sa kalyeng ito? Ito. Nako. Kamusta naman ako nitong mga huling araw? Naging mataas na opisyal ako sa Lushi Group. Lihim lang ito sa loob. Nako. Niloko nila kami. Naloko. Ngayon itong mga taong palabas, talagang naglabas ng malaking puhunan. Oo. Bakit ba ako sobrang lutang? Darating ba ang pangulong yun? Aba, para lang hindi magbigay ng dote. Nagkunwaring ganon. Itong palabas na ito. HMP, yung ikatlong lalaking yun. Siguradong 80%. Peke ang himatay. Nako. Bakit napakapait ng buhay ko? Kapag napunta ka sa ganitong klase ng problema, kita mo, ay nako.
Ang pasyente ay nawalan ng kusang paghinga. Agad na ihanda ang epinephrine. Itulak siya agad papunta sa operating room para iligtas. Ang mga kamag-anak ay hintayang muna sa labas. Yuteng. Huwag na huwag kang magkakaproblema. Ginoong Lu. Ginoong Lu, ipinadala ko na ang helicopter. Naipatawag ko na ang pinakamahusay na mga doktor sa Longbo. Mabuti. Sabihin sa direktor ng ospital, basta mailigtas si Yuteng. Ang Lushi Group ko ay handang tumulong sa gastusin. 10 palapag na gusaling medikal na pang-unang klase. Oo. Ginang, natagpuan na po. Sabi mo. Ang nawawalang dalaga noon, natagpuan na. Ngayon ang pangalan niya ay Yuteng. Matapos siyang dukutin noong bata pa siya, inampon at pinalaki siya ng isang pamilya sa Linja. Ngayon ang pangalan niya ay Yuteng. Buhay pa ang anak ko. Ang kilay at ilong niya. Halos kapareho ko noong bata pa ako. Nasaan ang anak ko? Ginang, sa loob ng maraming taon, pinigil ninyo ang sarili ninyo at pinalawak ang negosyo, para lang mahanap ang anak na babae. Sa wakas, natagpuan na siya. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan niya. Baka sisihin niya ako na nawala ko siya. Ginang, malapit nang ikasal si Miss sa CEO ng Lushi Group, na si Zheng Ting. Ano? Nasa edad na rin si Yuteng para magpakasal. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng palampasin ang kasal ni Yuteng. Tao. Ihanda ang sasakyan at umalis papuntang Jiangcheng. Oo. Noong mga panahong hindi kita naprotektahan. Ngayon walang sino man ang pwedeng mang-api sa iyo kahit bahagya. Hanapin ninyo para sa akin kung paano nabuhay si Yuteng. Sa mga taong ito. Oo. Ginoong Lu, 8 ng oras ang lumipas. Magpahinga muna kayo. Kailangan kong bantayang mabuti. Hanggang lumabas siya sakalang ako panatag. Doktor. Kumusta? Doktor. Kumusta? Ginoong Lu, malubha ang pagkakasap ng pasyente at may kasamang pinsala sa loob ng bungo, kasabay ng labis na pagpapasigla, na nagdulot ng biglang paghinto ng puso. Yuteng. Pero ngayon ay nakabawi na siya ng kusang paghinga, at matatag na ang mga vital signs niya. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Iyon pala siya. Matagumpay na siyang nailigtas. Mabuti. Napakabuti. Nagising na ang ginang. Napakabuti. Ginoong Lu. Yuteng. Yuteng. Yuteng, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko hahayaang kahit sino na muling mang-api sa iyo. Ginoong doktor, kailangan ng pahinga ngayon ng pasyente. Ano ba ang kaguluhang ito? Ang kawawang hampas lupa na ito, huwag mo na akong hayaang makita pa siya. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti niya. Linhu, masama ito, may nangyari. Kakatanggap lang natin ng abiso. Itinigil na ang development project sa Linja. Sigurado, kayo ang sobra kong manggulo sa kasal. Sinasabi nila na walang pinapanigan ng mga tao sa Linja. Natakot pati mga developer, hindi na sila manggahas mag-invest. Ano naman pakialam namin? Kalokohan. Ayos na, tigil na, huwag nang mag-away.
Lin Tian, hindi ba ikaw ay mataas na opisyal sa Lushi Group? Ano ba talaga ang nangyayari? Oo, oo, huwag kayong kabahan. Tatawagan ko lang at masosolusyonan na. Bilisan mo. Hindi matawagan. Pakinggan mo ako, susubukan ko ulit mamaya. Ay naku, anong gagawin natin ngayon? Pumunta tayo roon at linawin ito. Paano nilang masasabing ititigil nila ang proyekto ng ganoon na lang? Hay, tama, hindi pwedeng palampasin ito. Oo, hindi pwede. Sasama rin ako, sasama rin ako. Mga kapatid, kunin niyo ang mga gamit. Tara na. Tara, tara, tara na. Tumigil kayo. Dito sa Lushi Group. Naglalakas loob kayong manggulo rito. Ha ha ha. Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ako ang project manager ng Lushi. Bakit hindi kita nakikita noon? Hindi ba tiyan ang apelyido ng project manager? Hindi ba tiyan ang apelyido ng project manager? Napalitan na siya kanina. Isa ka lang na maliit na gwardya. Isa ka lang na gwardya. Wala kang alam. Ayaw mong mawalan ng trabaho. Bumilis kang umalis. Huwag nyo nang pansinin siya. Alis na tayo. Hoy, hoy, hoy. Dito kayo, may nagkakagulo rito. Mr. Lu, nakaayos na ang pinakamagandang pag-aalaga para kay Madam. Ang pinakamagaling na pag-aalaga. Kumusta naman ang sitwasyon sa Linja? Itinigil na ang proyekto. Mr. Lu, ayos lang po ba kayo? Siguro medyo napagod lang. Pumunta ka sa sasakyan at kunin mo ang gamot ko. Opo. Dito na lang. Dito. Pasensya na po, Mr. Lu. Pinilit nilang sumugod dito. Bakit ka nandito? Sino siya? Kilala mo siya? Kuya Hu. Siya ang pobreng lalaking naglayas kasama ang kapatid mo. Siya nga. Anong klaseng tao siya? Pwede palang pumasok sa Lushi Group ang kahit sino. HMPH. Umaarte na hanggang dito. Ha? Hindi pa ako nakakapag-usap sa inyo tungkol sa utang nyo. Kayo pa ang lumapit mismo. Ay. Pakiusap, umalis kayo kaagad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tawag. Sino ba ang takot kanino? Nandito kami para ipaglaban ang aming karapatan. Itinigil ang proyektong ito ng basta-basta. Humingi ba kayo ng pahintulot namin? Oo nga, ang mga sasakyan namin, ang mga bahay namin, lahat binili sa utang. Itinigil nyo. Anong gagawin namin? Kahit hindi na ituloy ang development, pwede. Magbayad, 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 magbayad. Akala nyo kayo ang may-ari dito sa baryo. Kung gusto nyo magwala, sige lang. Ay. Anong departamento kayo? Ikaw na ba ang magsasalita ngayon? Sino ka naman? At matapang ka pang magsalita ng ganyan. HMPH. Tingnan mo mabuti. Totoong totoo siya. Mataas na opisyal ng Lushi Group. HMPH. Mataas na opisyal. Bakit hindi ko alam? Ayos na. Tama na. Ikaw lang ang tagabuhos ng tsaa at tubig. Ano ba ang alam mo? Sige, mamaya kita papatulan. Puntahan mo at ipagtimpla mo ako ng tsaa. Ikaw. Ang seyo nyo. Ipatawag mo sa akin. Magpakita kayo ng galang. Ang taong nasa harap ninyo. Siya ang seyo ng Lushi Group. Ha ha ha. Hindi, kasabwat ka niya sa pag-arte. Ha, noong huli, naloko mo na kami. Sa pagkakataong ito, hindi na kami mauulit. Kung seyo siya, ako naman ang hari ng lungsod. HMPH, seyo raw. Napakabata pa niya. Niloloko niyo lang kami. Oo nga, niloloko niyo lang kami. Hoy, si Mr. Lu ninyo, ang lakas ng loob niyong itigil ang proyekto. Bakit nagtatago ka at ayaw mong lumabas? Mukhang kailangan ko kayong turuan ng leksyon. Kung hindi uubra. Mga kababaryo, basagin nyo. Manggahas kayo. Anong ikakatakot namin? Mga kababaryo, basagin nyo. Basagin nyo.
Ulitin mo nga, ito ang CEO ng Lushi Group. Lumayo ka nga. Niloloko mo ba ako? Ako ay mataas na opisyal ng Lushi Group. Sabihin mo nga, anong klaseng mataas na opisyal ka? Kapag sinabi ko, baka matakot ka. Ako si Assistant Lee. Ako ang personal na nagtalaga ng project manager para sa Linja. HMPH. HMPH. Maliit na pwesto lang. Maingay ka pa rito. Ano bang alam mo? Hindi sapat ang ranggo mo. Tama. Project manager ka na nga, hindi ba mataas na posisyon na yan? Ikaw si Lintian, ha? Ay, alam mo pala ang pangalan ko. Ayos, may mata ka rin pala. Ay ho, kung hindi lang dahil kay Yuteng, binigyan ka pa sana ng pwesto. Hindi ka naman talaga. Hindi mo siguro gustong sabihin na ikaw ang nag-utos kay Assistant Lee na ayusin ang trabaho ko, di ba? Kalokohan. Mukhang hindi ka pa matatauhan hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Hawakan niyo siya. Halika rito. Ano ba? Pakawalan si Mr. Lu. Mabuti pang tumulong ka. Hipag. Bitiwan mo. Tumayo ka na. Bitiwan mo ako. Hoy, hoy. Bitiwan ninyo si Sir Lu. Magbabayad din kayo sa ginawa ninyong ito. Ayaw mong mapahamak. Tumabi ka. Lumuhad ka. Lumuhad ka at humingi ng tawan. Aminin mong hindi ka si Sir Lu. Saka kita bibitawan. Uulitin ko. Ako ang chairman ng Lushi Group. Hindi. Sige. Kayo na mismo ang mag-imbestiga. Ang kapal ng mukha mo. Sige na, Lingho, lakasan mo ang palo mo. Kasama ako sa loob. Isang salita ko lang, tapos agad ito. Tigil na. Guardia, guardia. Ang talas ng isip mo. Marunong ka pang manloko. Ha? Tingnan mo itong palo ko. Gagawin kitang tanga. Papagampanan kita. Papagampanan kita. Tigil. Tumabi kayo. Tumabi kayo. Hoy, hoy. Ang lakas ng loob mo. Naglalakas loob ka pang saktan si Sir Lu. Ha? Hindi ka ba yung dati niyang inupahang aktor? Ano? Gusto mo pa kaming lokohin ulit? Oo nga. Oo nga. Assistant Lee. Kayong tatlo, anong ginagawa ninyo rito at nanggugulo? Lumayas kayo. Mahal, sinaktan niya ako. Lintian. Anong tinawag mo sa kanya ngayon lang? Assistant Lee, ang loko na ito. Nagpanggap pa na si Sir Lu. Sir Lu, ayos ka lang ba? Ang gamot ninyo. Ay, Assistant Lee, siya si Sir Lu. Ang pwesto mo. O si Sir Lu mismo ang nag-utos na ayusin ko yun para sa iyo. Naglalakas loob ka pa. Magandang araw po, Sir Lu. Ha? Ang loko na ito. Si Sir Lu nga talaga. Ha? Hindi ko inakalang siya pala ang tunay na chairman. Ngayon, si Linhu, ang lubog sa gulo. Tapos na, ang proyekto ng demolisyon at relokasyon sa Linja. Talagang tapos na. Ngayon, panahon ng singilin ko kayo sa lahat. Kayo, isa-isa, nanggugulo. Kung ayaw ninyong makulong, lumayas na kayo agad. Lumayas. Oo, alis, alis, alis. Hoy, hindi. Huwag kayong umalis. Hoy, bumalik kayo agad. Nandyan siya. Binobola lang kayo. Hoy. Ipagbigay alam mo, kapag may tao pa mula sa pamilya Lin na manggahas pumasok, diretsong ihatid sila sa presinto. Opo. At ikaw rin. Bibigyan kita ng maliit na posisyon. Akala mo emperador ka na. Hindi, hindi, Sir Lu. Hindi ko talaga alam. Kayo si Presidente Lu. Sila ang may kasalanan. Kayo. Hindi mo maayos ang lahat sa isang salita lang, ano? Ay nako. Hindi mo ba sinabi na kaya mong ayusin ang lahat sa isang salita lang? Nakita ni Presidente Lu na mahirap ang pamilya mo, kaya espesyal kang inaalagaan. Pero ikaw pa. Nagbibiro lang ako ng kung ano-ano. Ituring niyo na lang na madaldal ako. Kuya, tanggol ka na. Ilabas niyo ako. Ay, hindi, hindi. Presidente Lu, pakinggan mo ako. Hindi ako pinapapasok ng asawa ko sa bahay. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Presidente Lu. Ano ngayon ang gagawin? Ang batang iyan, seyo pala talaga. Ang malaking sandigan na ito, kailangan nating kumapit dito. Sa ganito, hindi na tayo maghihirap. Pwede ba ito?
Ay nako, magpakumbaba ka. Kahit pagalitan at ipahiya ka pa, huwag mo nang dibdibin. Ano bang halaga ng dangal? Ilang piso lang ba? Oo. Ako ang tunay na kuya ni Yuteng. Ano ang magagawa niya sa akin? At kayo pa. Lu Jengting. Yung. Sa totoo lang, sinusubukan ka lang namin. Binabati kita. Pumasa ka sa pagsubok. Oo. Si Yuteng na ito, bagay na bagay sa iyo. Tungkol sa kasal na ito, pumayag na kami. Pumayag na kami. Halos mamatay na si Yuteng. Sasabihin mo sa akin na test lang pala ito. Hindi. Pamilya naman tayo. Normal lang ang kaunting bangayan. Bilang nakatatanda, magpakumbaba ka na. Huwag mo nang ikimkim sa puso. Oo. Pagbigyan mo na dahil kay Yuteng. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Kayo pa. May lakas pa kayong banggitin si Yuteng. Nasa kama na ngayon ang asawa ko. Hindi pa nagigising. Kasalanan ninyong lahat. Ito. Jengting, ha. Ganito. Kahit mas matanda ako, luluhod ako at hihingi ng tawad. Ang bagay na ito, tapos na ang usapan. Ako. Anong kabanata ang isasara? Ha? Ay nako. Ginawa namin ito para subukin kung tunay kang lalaki, para makampante kami, na maipagkakatiwala si Yuteng sa iyo. Hindi mo nauunawaan ang mabuting intensyon namin. Hindi ka namin sinisisi. Pinagsasalita kita ng kung ano-anong kalokohan. Jengting, ha? Nasa linya si Linhu. Hindi pa ako yumuko sa kahit sino. Ha? Nagpapakerang hari ka na nga. Ang taas pa ng tingin mo sa sarili mo. Sige. Kung ayaw mo, ibababa ko pa ang tindig ko. Didilaan ko ang sapatos mo. Masaya ka na ba ngayon? Ha? Lumayas ka. Sinong nag-utos sa'yo na dilaan ang sapatos ko? Huwag mong idikit ang mabaho mong bunganga sa sapatos ko. Jengting. Kaya mo talagang maging ganyan. Sa kuya ng asawa mo pa. Ha? Nakayuko na kami ng ganito para lang humingi ng tawad sa'yo. Hanggang dito na kami. Ikaw pa ang agrabyado. Ay. Ihiwalay mo ang mga paa mo. Nilaling mo ako. Anong gagawin mo? Dadaan ako sa ilalim ng singit mo. Ngayon, maniniwala ka na ba? Hindi. Hindi ko pa nakita ang ganitong baliw na ugali mo. Ha? Aray. Aray. Paano mo nagawang sa pamilya? Mambugbog ng ganyan kalakas. Ang lahat ng ito ay kasalanan nyo rin. Hindi ko na kaya. Mahal. Ayos ka lang ba? Mahal, ayos ka lang ba? Oy, oy. Hindi ko na talaga kaya. Pwede ba talaga to? Ang tapang naman ng kerida na to. Ay nako. Siya kasi, humina na ang lakas niya. Lumalambot na ang puso. Tumagal ka pa ng kaunti at mapapalambot mo na siya. Posible kayang, napagod lang siya sa pananakit. May gana ka pa ring sumigaw, para sa karangyan at yaman. Ano ba namang kaunting hirap? Tigil na ang daldal. Bilis, sobra na. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Kuya ako ng asawa mo. Ngayon ka pa talaga kumakapit sa relasyon. Hinayaan na namin ang pagiging pasaway mo ng napakatagal. Dapat kumalma ka na. Kung hindi lang dahil kay Yuteng, kayo. Hindi kayo karapat-dapat sa mundong ito. Paggising ni Yuteng, kikilalanin pa rin niya ako bilang tunay niyang kuya. Kailangan mo bang umabot sa ganito? Huwag mong idamay si Yuteng. Palayasin niyo sila. Kapag nakita niyo sila, bugbugin niyo. Oy, ikaw na walang puso. Sasabihin ko kay Yuteng. Sinasabi ko sa'yo, ako na ang lalabas. Ay, sayang lang. Hindi pa tayo tapos. Ang kapal ng mukha ng mag-asawang ito. Talagang binasag nila ang sukdulan ng pagkakapal ng mukha ko. Boss Lu, ayos lang po ba kayo? Ano? Gising na. Ginang. Gising na po si Ginang. Sige. Dadating ako agad. Dali. 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 Sa ospital. Oo. Yuteng. Kamusta ang pakiramdam mo? Saan ka masama ang pakiramdam? Ayos na ako. Medyo.
Nahihilo pa rin ang ulo ko. Ginoong Lu, huwag masyadong mag-alala. Doktor, kumusta na siya sa totoo lang? Banayad lang na concussion. Magpahinga lang siya ng ilang araw at gagaling na. Ginoong Lu, stable na ang kalagayan ng pasyente. Kailangan mo siyang samahan ng mas madalas. Sige, salamat, doktor. Jeng Ting. Sa mga nakalipas na araw, hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos? Ayos lang. Ang pinakamahalaga. Ayos ka lang, yun ang mahalaga. Ako ang may kasalanan. Ang kasal natin. Hindi natuloy. Kasalanan lahat ng kuya at hipag mo. At saka, kahit hindi natuloy ang kasal, pwede naman nating ayusin ulit pagdating ng panahon. Pagkatapos kong himatayin, ano ang nangyari? Nandito na tayo sa Linja. Pinadala ako ng amo para alamin ang nakaraan ng binibini. Magtanong kayo sa bawat bahay para sa akin. Tingnan ninyo kung ang binibini ay naging ampon ng aling pamilya. Oo. Aling pamilya talaga. Ang laking swerte naman nun. Na may utang na loob ang amo sa kanila. Ang Linja na ito, malapit nang magbago ng todo. Nahanap na ni Assistant Chen. Ang pamilyang iyon ay si Linhu. Sige. Mukhang ang tatlong malalaking pamilya sa Jiangcheng. May madaragdag pang isa. Pero, sabi nila, narinig ko na ang Lin family. Hindi gaanong maganda ang trato nila sa binibini. Ganun ba? Tara. Hanapin natin si Linhu. Gusto kong malaman kung ano ang totoong nangyari. Oo. Ha? Halos gumanda na sana ang buhay namin. Hindi ko malunok ang galit na ito. Kasalanan lahat ng batang si Yuteng. Nakakuha siya ng sayo, hindi man lang sinabi sa amin. Siguradong gusto niyang siya lang ang mamuhay ng masagana. Sinadya niya kaming itapon. Sa bulok na bahay na ito, pinalaki namin siya ng ganyan kalaki. Naglalakas loob pa siyang pagplanuhan kami. Talagang walang utang na loob. Ako pa ang nabugbog dahil sa kanya. Hindi ko sila palalampasin. Alam mo ba? Yung bigla niyang pagharang sa akin sa pader. Gaano kalaking emotional damage ang ginawa niya sa akin. Sige na. Hindi pwedeng basta gano'n na lang ito. Dapat may kabayaran sila. Ang batang iyon. Hindi niya tayo patatahimikin. Huwag din niyang isipin na magiging madali para sa kanya. Oo. Pumunta muna tayo sa bahay ni Wang Shaozi sa katabing baryo. Pupunta tayo roon para ano? Ang galing ng plano na iyan. Ay naku, kailan ka pa naging ganito katalino? Ang dami palang nangyari. Pasensya na, Jeng Ting, sa ginawa sa iyo ng kuya at hipag ko. Naku, ang bait mo naman. Bakit ka pa hihingi ng tawad? Ang mahalaga, ayos naman ako ngayon, di ba? Pero, ay naku, huwag nang magpero. Ngayon, huwag mo nang isipin ang nakaka-stress na mga bagay na iyan. Ang pinakamahalaga ngayon, ay ikaw. Alagaan mo ang katawan mo. Ay naku, hindi ba tayo? Naistorbo kayo. Tay at Nay, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Halika. Ito ang mga magulang ko. Magandang araw po, tita. Magandang araw po, tito. Oo. Tito at tita pa rin ang tawag. Oo. Dapat palitan na ang tawag, di ba? Ako. Natatakot ako na ang pinanggalingan kong probinsya. Hindi ako bagay kay Jeng Ting. Nako, anak. Maswerte si Jeng Ting na napakasalan ka niya. Iyon ang swerte niya. Oo. Napakabuti ng puso mo, anak. Nakikita namin iyan lahat. Dali. Ma. Pa.
Yuteng. Ito sana ang para sa iyo noong araw ng kasal, na dapat ibinigay sa iyo. Pwede nating ulitin ang kasal, pero ang singsing na ito, ayoko nang maghintay pa. Handa ka bang isuot ito ngayon? Oo, pumapayag ako. Ayan, tama iyan. Napakabuti. Sa wakas, kinasal na rin. Pasensya po, makikiraan po. Ano po iyon, Doktor? Binabati ko kayo, Ginoong Lu. Pagkatapos naming paulit-ulit na beripikahin, napag-alaman naming buntis na ang inyong asawa. Ano? Buntis. Buntis na siya. Ako pala. Oo. Kinumpirma na namin ng maraming beses. 1 buwan na. Doktor, sigurado ka bang wala kayong pagkakamali? Ginang Lu. Maaasahan ninyo po, 2 ulit na naming naulit ang pagsusuri. Haha. Sige. Sa pamilya Lu namin, matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Yuteng, napakalaking biyaya ka sa pamilya namin. Tayo. Nagkakaanak na tayo. Mukhang oo. Hahaha. Ang saya naman. Mahal, magiging lolo at lola na tayo. Ito na. Aba, doble ang biyaya. Magiging tatay na ako. Ay nako, talagang bumukas na ang langit para sa atin. Ay wow, matagal na nating hinihintay ang araw na ito. Napakatagal na. Ay nako, pinakamalaking hiling ko. Ay maaga tayong may akap ang apo. Ikaw naman, ano ang pakiramdam mo ngayon sa katawan mo? Wala naman akong nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Ay ganito. Magpapatawag ako ng tao para tulungan si Yuteng. Magpakulo ng sabaw ng manok para makabawi siya. Doktor, ano ang dapat niyang bantayan ngayon? Magpahinga siya ng mabuti. Basta kalmado lang siya. Ayos na. Narinig mo ba? Kapag pinagalit mo siya, makikita mo kung hindi kita pag-alitan. Ay, tay. Ngayon nga lang, nag-aalala na ako sa kanya. Tama. Ang kasal ninyo. Ano ang balak natin? Ihahanda ko kay Yuteng ang pinakamagarbong kasal. Oo. Ang kasal ng pamilya Lu natin. Dapat maingay at masaya. Yuteng, pagkalipas ng 2 araw, ikakasal na tayo. Sige, sundin mo ang gusto mo. Gagawin kitang pinakamaligayang bride sa buong Jiangcheng. Ay nako. Tay. Nasaan ang manugang ko? Gusto kong makipaglaro ang manugang ko sa akin. Tay. Hahaha. Tay. Naayos ko na ang lahat para sa iyo. Huwag kang mag-alala, anak. Sige. Hahaha. Malaking problema, Linhu. Ha? Bakit ka naparito sa akin? Anong nangyari? Ang anak mo at manugang mo, inagaw ng iba. Ano? Ay nako. Ang anak mo at manugang mo, inagaw ng iba. Wala rin kaming magagawa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretso. Sa totoo lang. Tungkol ito kay Yuteng. Manugang. Hindi ba napag-usapan na natin iyon? Sabi natin, ilang araw pa, at ibibigay na ang babae. Ano, ito? Ganito sana ang plano noon, pero ano ang nangyari? Mayamang tao ang dumating sa baryo. Nagkagusto sila kay Yuteng, at nagdala pa ng napakaraming tao. Ay naku, mayaman at makapangyarihan sila. Hindi ko nasasabihin pa. Inagaw nila si Yuteng. Inagaw nga. Ay, hindi naman kusang gusto ni Yuteng. Napilitan lang siya. Tumalon pa siya mula sa gusali. Wala man lang silang ibinigay na dose, pero inagaw pa rin siya ng pilit. Kung di kayo naniniwala, pwede niyong tanungin ang mga taga-Linja. Kung may saysay ba yan? Yung lalaking iyon, ang pangalan daw ay Lu Zhengting.
Ang pangalang iyan. Parang pamilyar sa tenga. Ano? Ay nako, mayaman at makapangyarihan ng taong iyon. Sino ba kami para kalabanin siya? Noong una gusto rin naming pumunta, pero may dala silang mga bodyguard. Ay nako, kaya nga, tumahimik na lang kayo. Puro pananakot lang naman. Sabi pa, na si Yutang daw ay babae niya. Sino ang maglalakas loob bang pumakialam? Sino ang hahawak niyan? Akin si Yutang. Ay nako, sinabi ko na, si Yutang ay manugang ninyo. Noong pumunta kami para pigilan sila, binugbog pa nila kami. Tingnan mo. Masakit. HMP. Talagang marunong mang-api ng tao. Inaapi na nila ako hanggang dito. Mga walang silbi. Ay. Itong kapatid na inalagaan mo ng ganito katagal, bigla na lang mawawala. Kaya kami, dumating lang para ipaalam sa inyo. Ay nako, kung tutuusin, ang usaping kasal na ito ay ipinangako na sa inyo noon. Pero, hanggang dito na lang talaga ito. Kung makikialam pa tayo, baka pati buhay namin ay di na rin umabot. Kaya ang sisisihin na lang, ay ang mababang pinagmulan natin, at ang malas na kapalaran. HMP. Walang kwenta. Dahil lang may pera, aagawin na ang manugang ko. Ako. Hindi ko malunok ang galit na ito. Ay. Hindi madaling kalabanin ang taong iyon. HMP. Kung ganoon, tingnan nga natin kung gaano kalaki ang abilidad ni Lu Jengting. Ang usaping ito. Hindi na rin kita pwedeng abalahin. HMP. Huwag na. Ang usaping ito, ako na ang baalang maghahatid ng hustisya para sa inyo. Ako na ang baalang ipaglaban ito para sa inyo. At engaged pa, di ba? Kaya kalahati na rin kami ng pamilya nila. Aba, bakit ngayon ko lang nalaman na napakabait mo palang tao? Ay sus, Yutang, kung makakasal ka sa pamilya ni na Jengting, napakabuting kapalaran talaga nun para sa kanya. Kaya nga. Ha ha ha. Tara na, anak. Ayusin na natin ang mga gamit natin. Pumunta na tayo sa syudad. Oo, sige, sige, hihihi. Sa syudad, hihihi. Ay, mabuti. HMPH, ngayon. Magandang palabas ang mapapanood natin. Ay, pag nagsimula na silang magkagulo, ang kasal ng babaeng yan, huwag na nilang asahan pa. Kayo po. Sino po ang hinahanap nyo? Hindi ba kayo? Nagkamali ng pinuntahan. Hindi ako nagkamali. Nabalitaan ko na ang pamilya Linhu ay dito nakatira. Aba, may babae ka sa labas. May babae ka sa labas. Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi ba't pinagkakaguluhan na yan? May naghahanap na sa'yo dito sa bahay. Magpapalusot ka pa. Ako ang pinsan ni Yutang, ang tiya niya. Ako ang pinsan ni Yutang, ang kanyang tiya. Sa loob ng maraming taon, lagi ko siyang hinahanap. Ah, haha. Siya po yung tiya. Ay, siya pala. Kami ang bayaw at hipag ni Yutang. Kayo po ba ay nandito para hanapin si Yutang? Kayo po ba? Oo. Maraming taon nang nawawala si Yutang. Ngayon, nandito ako para iuwi siya. Mayaman yata yan. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataon. Kailangan natin siyang singilin ng malaki. Ikaw pa rin ang pinakatalino. Haha. Si Yutang, sa loob ng maraming taon, kumusta ba ang naging buhay niya? Tamang-tama ang tinanong ninyo sa amin. Si Yutang ay kinuha namin nung bata pa siya at pinalaki namin. Parang tunay na miyembro ng pamilya. Ay sus, noong panahong iyon, mahirap talaga kami. Ngunit tiniis namin ang lahat para mapag-aral siya. Ay sus, ang lahat ng masasarap na pagkain at kung ano-ano pa, hindi ko man lang ginawang kainin. Lahat ay para sa kanya. Kami, talaga namang nagligpit ng sinturon, para lang magkaroon siya ng magandang buhay. Ay sus, bagaman mahirap kami, pero talaga namang, ibinigay na namin ang lahat ng pinakamabuti kay Yutang. Magsasaka lang sila. Ang tingin ng iba ay masama, pero siguro, ginawa na nila ang lahat ng makakaya nila. Kung sa bagay, tama ka, dahil kay Yutang. Hirap na kami sa pagkain. Ay, ang pera na pambili ng pataba dito sa bahay, wala nang natira ni isa.
Salamat sa paglalaan ng napakaraming taon sa pag-aalaga kay Yuteng. Itong 3 milyong yuan ay isang munting regalo mula sa amin. Ay, naku. Kailangan lang. Siya ang tanging kapatid ko. Paano ko hindi siya kakaibiganin? Oo, tama, tama. Ang buhay niya ay parang prinsesa. Talaga. Pero narinig ko, mula sa mga taga-baryo ng Linja, na hindi maganda ang kalagayan niya. Ito. Ang sinasabi ng mga taga-baryo, na ang kasal ni Yutang kamakailan. Hindi mo ba alam? Ano ang nangyari? Aba. Hindi siya mukhang hamak. Dalhin din natin siya, upang harapin si Lu Jengting. Ikaw pa rin ang kailangan namin. Ano ba talaga ang nangyari kay Yuteng? Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo, itong si Yuteng. Ayaw niyang pakasal sa taong Lu na iyon. Sabi niya mananatili siya sa tabi namin para gantihan kami. Pero iyong si Lu Jengting, inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Pinilit niya si Yuteng na pakasal sa kanya. Ang tapang ni Yuteng. Sa araw na iyon, pinilit niya na tumalon mula sa gusali. Nanunood lang kami. Habang ano? Ayos lang ba siya ngayon? Mabuti na lang at matibay ang buhay ni Yuteng. Nailigtas siya. Ang hayop na iyon, kita na niya ang ganoong kalagayan niya, pero hindi pa rin siya titigilan. Sinasabi pa niya, kahit lumpo pa siya pa rin ang tao niya. Ito ay simpleng kawalang galang sa batas. Gusto naming iligtas si Yuteng, pero binugbog kami. Ito, tingnan mo. Hindi ko akalain na ang iyong Master Lu ay ganoong uri ng tao. Narinig ko pa. Nakakagaling lang ni Yuteng sa comatose, ay pinipilit na siyang magpakasal. Hindi ba ito pagpatay sa kanya? Sabihin mo nga sa akin, sa mundong ito, mayroon bang ganoong uri ng tao? Paano siya nang ahas na ganituhan ng aming binibini? Ano? Anong binibini? Mabuti. Nang ahas siyang kalabanin ng aming pamilyang Long. Tara na. Bumalik tayo at sumbong sa amo. Anong pamilyang Long? Pamilyang Long. Ang pamilyang Long na pinakamayaman. Ay, naku, paano naman mangyayari iyon? Ang daming tao na pareho ang apelyido sa mundong ito. Ang bawat isa ba ay isang pinakamayaman? Ay, tita ni Yuteng. Marami pa kaming bagay na hindi pa nasasabi sa iyo. Ay, oo nga. Tandaan niyo na pumunta ha. Hihintayin namin kayo. Ay. Ha ha ha. Ngayon ang araw ng malaking pagdiriwang, pero huwag masyadong magpakasaya, baka maapektuhan ang bata sa tiyan. Oo nga, hindi pa lubusang gumagaling ang katawan mo. Pagdating ng oras, dahan-dahan lang. Huwag po kayong mag-alala, Papa, Mama, hindi naman ako Maislan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Sinasabi nila na hindi pa magaling ang katawan ng manugang mo. Kailangan mong bantayan siya ng husto. Huwag po kayong mag-alala, inay. Ang engrandi ng kasal ng Lu family. Sabi nila taga-baryo ang nobya. Talagang mahal siya ni Young Master Lu. Hindi tinipid ang gastos. Pansinin po ng lahat, seremonya ng kasal. Magsisimula na. Tara na, handa na tayong umakyat sa entablado. Tara. Ano ang problema? Wala naman. Naisip ko lang, parang naninikip ang dibdib ko. Gusto mo bang magpahinga muna? Baka dahil hindi pa ako nakainom ng gamot. Nasa restroom ang gamot. Sandali lang. Kukunin ko ngayon. Bilis, balik agad. Huwag kabahan. Dahan-dahan lang. Yuteng. Sa ganitong masayang araw, bakit hindi mo inimbitahan ng kuya at hipag mo? Yuteng. Kasal mo na, hindi mo pa tinawag ang sarili mong kuya. Ang sakit naman nito sa loob ko. Ano?
Ngayong malaking tao ka na. Nakalimutan mo na kaming lahat. Bakit naman kayo na naman? Lumabas kayo. Hindi namin kayo tinatanggap dito. Mga biyenan. Ang layo naman ng loob mo. Tanungin mo ang lahat. Makatwiran ba iyan? Ikaw. Kaya pala, pamilya sa pagkadalaga. Hindi mo pa inimbita ang sarili mong pamilya. Hindi naman yata tama iyan. Tama, tama. Ngayon ang kasal ko. Ikaw. Pwede bang tumigil na kayo sa gulo? Nako, ang sabi mo, kailan ba hindi para sa ikabubuti mo ang ginagawa namin? Ay nako, Yuteng. Sa madaling salita, ikaw ang may mali. Ha? Paano mo nagawang ilihim sa amin ang pagpapakasal mo sa mayaman? Tama. Nagkaisa pa kayong magpanggap. Tapos lihim kayong nagpakasasa sa ginhawa. Sino ba ang hindi magagalit doon? Tama. Nagkaisa pa kayong magpanggap. Tapos lihim kayong nagpakasasa sa ginhawa. Sino ba ang hindi magagalit doon? Wala akong ganyan. Ngayon ko lang din nalaman ang totoong pagkatao ni Jengting. Hindi kayo niloko ni Yuteng. Si Jengting talaga. Gusto niyang sabihin sa inyo sa araw mismo ng kasal. Sige na. Tama na. Ano man ang sabihin ninyo ngayon. Sige lang. Hay. Sige na nga. Hindi naman kami mga taong walang katwiran. Ang kasalang ito. Pumayag na kami. Ah. Kung narito kayo para batiin si Yuteng, tatanggapin namin kayo. Oo, dito may pagkain at inumin. Magpakasaya lang kayo. Pero, sa akin dito, may kasulatan ng utang. Pumapayag kaming ipakasal ka kay Lu Jengting, pero kailangan mo munang ibigay sa amin ang 5 milyong bayad sa pagpapalaki sa iyo. Nabaliw na ba kayo? Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Nabaliw na ba kayo? Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? 5 milyon lang naman. Kung hindi namin kayo pinalaki ng ganyan kalaki, makakapangasawa ka ba ng mayaman? Mag-iis ka na agad bilang misis ni Lu. Mag-abot ka lang ng kaunti. Hindi ba't napakasimple lang? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi naman ako magnanakaw. Ang sa kanya ay sa iyo. Anong klase ng nakaw ang sinasabi mo? Ganito. Ikaw naman, pirmahan mo muna ang kasulatan ng utang. Tapos umutang ka ng 500,000 online para sa amin. Aalis na kami agad. Oo. Malapit na ang magandang oras. Huwag mo nang patagilan ng lahat. Bilisan mo na. Kayo, sobra ninyong pang-aapi. Ay, mga kamag-anak, ano ba yung sinasabi mo? Wala pa nga kaming napag-uusapan. Sa dot. Ay, ikaw. Kita mo, ang bilis mong Mayrita, kung hindi mo ibibigay. Ang kasalang ito, hindi lang ito basta mabibigo. Saan ba rito ang pamilya, na wala man lang pakialam kung mabuhay ako o mamatay? Ay nako, tingnan mo ang sinasabi mo. Kung ganoon, babawiin ka namin. Hindi na mababago ang totoo. Oo nga. Tungkol sa kasulatan ng utang na ito ngayon, kung hindi ka pipirma, kailangan mo pa ring pumirma. Kung alam ko lang sana noon. Mas mabuti pang namatay na ako noon, kaysa mapunta sa inyo. Sige. Sige. Sa kasal ninyo ngayon, huwag na ninyong isipin pang magpakasal. Dumating na ang pinuno ng nayon na si Wang. Tingnan natin kung gusto pa rin ninyong magmayabang. HMPH. Manugang. Hehe, aking manugang. Hehe, manugang. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo. Ngayon, tingnan natin kung paano nila lilinisin ang gulo. Ngayon, may magandang palabas na. HMPH. Ha ha ha. Ang saya, ang saya. Sama-sama tayong maglaro. Ha, sama-sama tayong maglaro. Ha ha ha. Bitawan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito ang manugang ng pamilya Wang namin. Ay, anak ko, kung ano ang gusto mo, gawin mo. Ano ang nangyayari? Nobya. Hindi ba yan ang nakababatang babae ng pamilyang Lu? Paano ginawa ang kasalang ito? Sobrang labo naman. Ay.
Mga ginoo, huwag kayong magkamali ng akala, silang pamilyang Lin. Matagal nang pumayag na ipakasal siya sa anak ko. Ha ha ha, Yu Teng. Sino sila? Ano ba ang nangyayari sa kasalang ito? Yu Teng. Napakalaking bagay nito. Paano mo ito nagawang itago? Hindi. Wala naman. Ang nag-iisang esmeraldang korona ng Phoenix sa buong mundo. Tiyak na magugustuhan ni Yu Teng. Punong pamilya. Sa kalahating oras, darating tayo sa Jiangcheng. Sige. Punong pamilya. Naimbestigahan ko na. Pinilit ang dalaga na ipakasal sa pamilyang Lu. Ano ang nangyayari? Sabihin mo ng malinaw. Si Lu Jiangting ay lokal na tirano. Sapilit ang inagaw ang dalaga para pakasalan. Kung sasaktan ng pamilyang Lu si Yu Teng, pababagsakin ko ang pamilyang Lu sa Jiangcheng. Kung sasaktan ng pamilyang Lu si Yu Teng, pababagsakin ko ang pamilyang Lu sa Jiangcheng. Bilisan ninyo. Opo. Yu Teng, huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Hindi. Wala naman. Kapatid ko at hipag ko, kinuha ninyo ang pera nila, at pinilit ninyo akong ipakasal sa ulol na ito. Bata ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang kasalang ito, matagal nang napagdesisyonan. Yu Teng. Yu Teng, saang libro mo ba? Nakuha ang ganyang pag-iisip. Anong ibig mong sabihing pinilit? HMPH. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Ang kasal na itinakda ng mga nakatatanda. Iyon ang batas na bakal. Nagwawala kayo ng walang basehan. Dapat malaya ang pag-aasawa. Ay. Ginang Lu. Kaunti lang. Huwag mo nang dalhin ang galing syudad mo, at guluhin kami. Sa amin, mahalaga ang pagkatao at ugnayan. Ang sinusunod namin ay paggalang sa magulang. Hoy manugang. Ang maganda kong manugang. Hoy manugang. Lumayas ka. Tay, tingnan mo sila. Tapos kinuha ninyo ang dough, at gusto pa ninyong takbuhan ang responsibilidad. Sa lagay na ito, wala pa ba kayong hiya at dahilan? Yu Teng. Huwag mong hiyain ang pamilyang Lin namin. Magpanggap ka pang tumakas na bride. Masama ka. Kayo ang masama. Talagang gusto ninyong itulak ako sa kamatayan. Ang cute mo. Kung maayos kang magbibigay ng pera, wala sanang problema. HMPH, ikaw kasi. Mabuti pang sumunod ka na lang. Sumama ka sa amin pauwi sa nayon. Bigyan mo ang pamilya Wang namin ng malusog na lalaking anak. Ha ha ha. Anak. Bilisin mong iuwi ang asawa mo sa nayon. Sige. Tumigil ka. Umalis ka. Napaka-abusado nyo naman. Talagang itinuring nyo ang pamilya Lu namin na parang madaling apakan. Anak. Kung ganun, dito na lang kayo sa silid ng bagong kasal. Ang asawa mo. Walang makakaagaw. Hehe, ayos. Ayan. Huwag. Pasensya na, hindi pwede ngayon. Umuwi na muna kayo. Bawi na lang kami sa susunod. Tanga. Ikaw ang tanga. Tabi, tabi, tabi. Tigil. Tanga. Ikaw. Yu Teng. Ikaw. Okay ka lang ba? Aray. Tay. Ang sakit. Aray. Ang sakit. Aray. Anak. Nandito si tatay. Huwag kang matakot. Anak, hindi ako natatakot. Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang lakas ng loob mong manggulo sa kasal ko. At magwala dito. Lumayas ka rito. Ang taong ito, bakit parang pamilyar siya? Siya yung umagaw, kay Yu Teng, yung abusado. Huwag mo siyang katakutin. Sa pagkakataong ito, tayo ang tama, at kayo namang dalawa. Mukhang kulang pa ang leksyon na binigay ko sa inyo noong huli. Tama, mga tauhan.
Boss Lu, ano po ang utos ninyo? Boss Lu. Ikaw si Lu Zhengting ng Lushi Group. Mukhang hindi pa bulag ng husto ang mga mata mo. Lu. Ako ang may sala, hindi ko siya nakilala. Hindi ko talaga alam na si Yuteng ay asawa ninyo pala. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Buwisit ka. Malaki ang pinahamak mo sa nayon namin. Ang nayon namin, kakapirma lang ng proyekto sa Lushi Group. Ikaw. Ay nako. Lu. Silang magkasama ang nagpahamak sa akin. Kung hindi, saan ako kukuha ng lakas ng loob na gawin yon? Anong kinatatakutan mo? Tawagin mo ang mga taga-nayon. Lahat, di ba? Oo nga, tumahimik ka. Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa mo sa akin? Umuwi ka at doon mo pagsisihan ng dahan-dahan. Ipaalam mo sa lahat, sabihan ng grupo, kanselahin ang lahat ng pamumuhunan nila sa nayon. Dalhin ninyong pababa ang taong iyan. Ginoong Lu, umaasa pa ang aming nayon sa pamumuhunan mo para mabuhay. Ginoong Lu. Zhengting. Medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Ano ang nangyari? Hindi pa rin lubos na nakaka-recover ang katawan niya. Tatay at nanay, dalhin niyo si Yuteng sa likod para makapagpahinga. Ako na ang bahala dito. Sige. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayo patatawarin, mga tauhan. Hoy. Nako, ano na ang gagawin natin? Ay nako. Ay nako, sobra namang mapang-api ang pamilyang Lu. Bumisita lang ang kapatid niya para makita ang kapatid niyang babae, tapos palalayasin pa siya. Tingnan mo, yung kasama na dinala ng tiyahin ni Yuteng, mukhang hindi basta-basta. Ay nako. Ikaw pala ang Lu Zhengting na walang takot mamatay. Ikaw nga si Lu Zhengting, ang tapang mo ha. At sino ka naman, na dare mong manggulo sa pamilyang Lu? Ikaw. Tiyahin ni Yuteng. Ang abusadong si Lu. Gago. Tiyahin ni Yuteng. Ang kasama mong ito ay mukhang ang gara naman. Oo. Huwag kayong sumabat sa harap ng pinuno ng pamilya. Hindi ninyo lugar ang magsalita. Lu Zhengting, ibigay niyo agad si Yuteng. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit niya pinagtatanggol si Linhu? Sa ayos mo, mukhang may dating ka rin naman. Bakit mo sila ipinagtatanggol? Huwag ng maraming Saturday. Dumating ako para kay Yuteng lang. Ibigay niyo siya. Si Yuteng ang aking mapapangasawa. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi kita hahayaang isama siya. Ang yabang mo. Akala mo talaga kaya mo. Sa Jiancheng, akala mo kaya mong maghari. Mas mabuti pang ibigay niyo na ang aming binibini. Agad. Kami. Hindi mo kayang kalabanin kami. Isang payo ko rin sa iyo. Ngayon, lumayas ka na agad. Maaari kong ituring na parang walang nangyari ngayong araw. Walang galang. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Sa Jiancheng, wala pang nangangahas magsalita sa akin ng ganyan. Huwag mong abusuhin ang ibinibigay kong respeto. Matalino ka pa rin, Mrs. Tingnan mo sila. Mukhang mag-aaway na sila. Hehe. Makinig kang mabuti. Sa harap mo ngayon ang pinakamayamang tao sa Longguo, ang alkalde ng Jiancheng, Long Shuang. Makinig kang mabuti. Sa harap mo ngayon ang pinakamayamang tao sa Longguo, ang alkalde ng Jiancheng, Long Shuang. Ikaw ang alkalde ng Jiancheng, Long Shuang. Tama. Bakit nasa rito ang alkalde, at para pa sa usapin ni Yuteng? Mukhang bumukas na ang mata ng langit. Sa pagkakataong ito, si Lu Zhengting, ang sumemplang sa matigas. Ay nako. Hindi ko inakala, ang sandalan natin sa likod, alkalde pala. Lagot siya ngayon.
Ha ha ha, hindi ko alam kung paano nagkasala ang Lushi Group sa alkalde. Pinipilit mo ang kasal, at inaapi mo si Yuteng. Matagal ko nang ipinahanap sa mga tao ko at sinuri ng mabuti. Pamimilit sa kasal. Kusa kami ni Yuteng. Hindi mo na kailangang umarte. Ha ha ha. Alkalde. Nalinlang kanila. Wala akong panahon panoorin kang magpanggap. Sila ang namilit kay Yuteng para sa dope. Sapat na. Hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin ang sarili mong katwiran. At gusto mo pang man-iro ng iba. 3 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Kung hindi ninyo ibibigay si Yuteng, palalayasin ko ang Lushi Group sa Jiangcheng. 3, 2. Talagang bulag ang mga mata ninyo. Hindi ko hahayaang masaktan ninyo si Yuteng, kahit alkalde ka pa. Putulin ang lahat ng pondo sa negosyo ng Lushi. Lahat, maghanda. Sino ang mangangahas galawin ang Lushi? Palabasin siya ng nakahiga. Tumigil ka. Jiangting. Bakit ka nandito? Narinig kong magulo sa labas. Nag-aalala ako sa iyo, kaya pumunta ako para tingnan. Napakahawig. Noong bata pa ako, parehong-pareho. Ang babaeng ito, hindi ko alam kung sino ka. Pero ang mga sinabi mo, ay lahat ginawa ng kuya at hipag ko. Ang pinakamasayang bagay sa buhay ko, ay ang makapag-asawa si Jiangting. Sa likod ng leeg mo, may hugis buwan na birthmark. Paano mo nalaman? Ikaw ang anak ko. 20 taon kitang hinanap. Ikaw ang tunay na ina ni Yuteng. Tama. Ang birthmark na ito, Yuteng. Ako ang nanay mo. Ako ang nanay mo. Totoo ba? Ikaw nga ba talaga? Si nanay nga. Ang tunay na ina ni Yuteng ay ang alkalde pala. Ito. Kami. Kung ano-ano ang nagawa namin. Ano? Tapos na tayo. Ang lakas ng loob ninyo. Naglakas loob pa kayong gamitin ako. May aura. Hindi po talaga namin alam. Anak ninyong babae siya. Oo nga. Isipin po ninyo na, pinalaki namin si Yuteng hanggang lumaki na siya. Pagbigyan na ninyo kami. Sobrang kasuklam kayo. Gagawin ko kayong mabubulok sa kulungan. May aura. Alam na po namin ang mali namin. Yuteng, tulungan mo si kuya. Magsalita ka naman. Mga bantay. Dalhin ninyo sila. Ipaalam sa legal department. Gusto kong aipa. Mabulok sa kulungan. Huwag. Bakit ko ba pinakasalan ang ganitong salot na tulad mo? Kasalanan mo lahat. Hihiwalayan kita. Linggu. Ikaw na walang puso. Noong nakipagsiping ka sa akin, bakit hindi mo sinabi na hihiwalayan mo ako? Sa bagay na ito, ako lang ba ang may pakana? Ang nangyari kanina, ako ang nagkamali ng akala sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ako ang nagpadalos-dalos. Hindi ko maayos na ipaliwanag. Ang pagharang mo ng walang takot para sa anak kong babae. Sobrang natuwa ako sa bagay na iyon. Ito ang gintong tatak ng alkalde ng Jiangcheng. Hawakan mo ito. Mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Long. Susunod na pinuno ng Jiangcheng. Ito. Nay. Ito ang basbas ni nanay para sa inyo. Isang munting handog. Hindi ko kailanman bibiguin si Yuteng.
Yuteng. Sa panahong ito, marami kang tiniis. Mula ngayon, gagamitin ko ang natitira kong buhay para protektahan ka. Handa akong sa bawat buhay at muling buhay, maging asawa mo. Yuteng. Na makita kang nakatagpo ng sarili mong kaligayahan. Sobrang saya ni nanay. Ang batang si Yuteng. Sa wakas, gumaan na rin ang buhay niya matapos ang lahat ng hirap. Ha ha ha. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya Lu. Ngayon, pwede na akong magretiro ng payapa. Si Boss Lu at ang asawa niya ay talagang bagay na bagay. Oh! Nawa magtagal ang pagsasama ninyo at maging masaya habang buhay.